Okay, so good day. So now let's proceed to our new lesson or for the last topic for this semester. So the human person in the society. So let's discuss what is it all about. Okay. So human being are social beings. So like we discussed last lesson, so tayo as an individual, as a human being, we need others. Kailangan natin makipag-interact, makipag-socialize sa ibang tao in order for us to know ourselves. Kaya nakalagay na human being are social beings kasi sabi nga sa kasabihan, walang tao ang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang tao ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, ibig sabihin, we need others in order for us to live and to know ourselves. So, just as we individuals shape society, so since tayong mga individuals, tayong mga tao ang bumubuo sa society, meaning society shape us. So, in this lesson, we'll look at this interplay between individuals and society. So, sa lesson na to, malalaman natin ang relationship between the individuals and society. Paano nga ba nakaka-apekto ang mga iba't ibang tao sa isang society at paano nakaka-apekto yung society sa ating mga tao. So, we'll also discuss how individuals are shaped by social context. So, paano nga ba tayo mga tao ay nakakaapekto or nahuhubog based on the different social context or situation. So, what is society na? Let's discuss what is society muna. Ano nga bang ibig sabihin ng society? So, society can be broadly described as an organized group held together by common themes of membership in a shared geographical area. So, meaning, when we say society, it is a group of people na kung saan there are merong connection, a group of people that has a connection or relationship sa isa't isa in a community or in a certain area. That is society. Again, when we say society, a group of people o grupo ng mga tao na kung saan merong connection at relationship sa isa't isa. When we say connection or relationship, it is either nag-shared ang bawat tao ng kani-kanilang resources na meron sila services or institutions na meron sila within the certain area or community. Okay? Yun lang yun. So, in other terms, when we say society, a group of people na mayroong relationship or connections or mayroong same interests with each other in a certain community. That is a society. Okay, so as we look at this picture, kung mapapansin natin, may pagkakaiba yung dalawang picture. So, dun sa left side, mapapansin natin yung mga object and shape dun sa left side is magkakapareha sila ng color. And then on the right side naman, magkakaiba sila ng color. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang kinalaman ng pictures na ito dun sa ating lesson? So, malalaman natin yun ngayon. Syempre naman. Okay, so today we're going to discuss the two kinds of society, uniform and pluralistic. Ano nga bang ibig sabihin ng dalawang kinds of society na ito? Okay, so let's discuss. So let's discuss first with uniform society. So what is uniform society nga ba? So when we say uniformity, those who argue for uniformity emphasize cultural cohesion. When we say cultural cohesion, ito yung mga tao na naka-base on their culture. Yung how they behave, how they interact, kung paano sila, how they live in everyday's life is naka-base on their culture. May pagkakapare-parehas na culture. Okay, kung ibig sabihin, they live based kung ano yung culture na nakasanayan nila.
That is cultural cohesion and especially social homogeneity, which is, ito yung mga taong nagkakasundo based on the same interests. Magkakapares sila ng interest, magkakapares sila ng gender, ng kanilang lahing pinagmulan, kulturang nakagisnan. That is a social homogeneity. So when we say uniformity or uniform society, ito yung isang uri ng society na kung saan ang lahat ng tao ay nagkakasundo-sundo, nagkakaisa. Bakit? Dahil meron silang iisang kulturang nakakagisnan at nakasanayan. Meron silang same interest na nakasanayan kasi sila ay nagkakasundo. Kaya nagkakaroon ng uniformity. Yun. Like for example, halimbawa na lang yung mga ethnic groups. So yung mga ethnic groups is a form of uniform society. Bakit? Excuse me. Dahil ang ating mga ethnic groups of people, halimbawa mga Aita, Maranao, Mangyan, meron silang isang culture na nakagisnan. At yun yung kanilang nakasanayan. So, the way they think, the way they behave, yung characteristic na meron sila is naka-base on what culture, kung ano yung nakagisnan at nakasanayan nila. That is a uniform society. Nagkakaisa, nagkakaroon ng unity ang bawat isa dahil meron silang pare-parehas na kultura at same interests. That is a uniform society. Okay? Yan. Okay, so what is the negative perspective of uniform society? Sa tingin ninyo, ano kaya yung negative impact or disadvantages of having a uniform society? So, di ba when we say kasi, kaya nakalagay dito, balikan natin yung sa una. Nakalagay dito, they are afraid of diversity. So, yun yung negative perspective or negative impact of having a uniform society. Ang mga tao ay ay takot sa diversity o pagbabago o pagkakaiba-iba ng bawat isa. They are not open, hindi sila open, close ang minded nila when it comes sa pagbabago. So, ibig sabihin, meaning, ang isang uniform society ay mahirap maka-adapt sa pagbabago. Hindi masyado maka-adapt sa pagbabago dahil nakafocus lang sila ang kanilang attention based doon sa kanilang nakasanayan. They are not aware doon sa pagbabago or diversity. So that is a negative perspective of uniform society. There's instances din o circumstances din na minsan, ang isang uniform society, one of the best example na nga dyan, yung ating mga ethnic group of people dito na lang sa Pilipinas, is nakastuck na lang sila kung ano yung kulturang nakasanayan nila. Diba? Halimbawa na lang yung isang tribo dito sa Philippines, I don't think kung anong tribo yun, na kung saan nakasanayan na sa kultura nila na pwedeng makapag-asawa ang isang lalaki ng kahit ilang babae, ethnic group of people dito sa religion, na kahit ilang babae, kahit bata pa. Diba? Kahit bata pa, pwedeng makapag-asawa ang lalaki, kahit bata pa yung babae. So, that is a disadvantages of a uniform society. Dahil sa nakasanayan nila, dahil sa yun ang lagi nilang ginagawa. Sa tingin nila, yun ang tama. Which is they are not open sa pagbabaw. They are not open kung tama ba o mali ba yung kanilang nakasanayan o nakagisnan. That is a negative perspective or impact of uniform society. Naka-stuck na lang sila doon sa kanilang kultura. They are not embraced kung ano yung pagkakaiba-iba na meron sila. That is a negative impact of uniform society. So again na, ulitin ko, when we say uniform society, ito yung isang uri ng society na kung saan mayroong unity, mayroong pagkakaiba. Dahil meron silang pagkakaparehas na interest at kulturang nakagisnan. That is a uniform society. One of the best example ng uniform society na yan is yung mga ethnic group of people. But the disadvantages naman ng uniform society is lahat sila ay nagkakasundo. Lahat sila ay nagkakaunawaan kasi meron silang the same interest na pinaniniwalaan. Meron silang isang values and norms na pinaniniwalaan. Yun. Next, so let's proceed to our second kinds of society which is
pluralistic society. What is a pluralistic society? So, plurality. So, pluralistic societies are more or less open societies. Bakit kaya tinatawag na ang pluralistic societies are open society? Ano kaya ibig sabihin nito? So, pluralistic societies are not just tolerant. They embrace and celebrate other kinds of people. So, they celebrate diversity. So, pag sinabi kasi nating diversity, mga anak, pagkakaiba. Pagkakaiba ng lahing pinagmulan, pagkakaiba ng kulay, pagkakaiba ng religion, pagkakaiba ng kultura. Ngunit, pag sinabi nating pluralistic societies, kahit na mayroong diversity ang bawat isa, mayroong pagkakaiba-iba ng lahi, ng kultura, ng gender, ito yung society na kung saan they are embraced. Ito yung society na kung saan hindi nanguugas. You are free. Meron kang freedom to do kung anong gusto mong gawin. That is a pluralistic society. Ito yung society na kung saan open sa lahat ng pagkakaiba at pagbabago ng lahi, pinagmulan. Okay? Yun yung pluralistic society. Okay? So, they are celebrate the other kinds of people. So, yung pagkakaiba-iba ng bawat tao ay hindi nila husgan, na-adapt nila kung ano yung pagbabago. Okay, so meaning, when we say pluralistic society, ito yung isang uri ng society na kung saan you are free to do what you want. Magagawa mo kung ano at kung sino ka. Okay? Merong meaning na iba-iba man ang ating kultura, lahi, religion, gender, age, kulay, ay malaya kang gawin kung ano ka. That because it is an open societies. Okay? Okay, next. So, pluralistic societies do not exclude people on the basis of race, gender, or religious belief. So, like what I said kanina, katulad ng sinabi natin kanina, pluralistic societies are open societies. Meaning, ito yung kind of societies na open sa lahat ng pagkakaiba ng bawat tao. Iba-iba ba na ang lahing pinagmulan, ang gender, ang religion, ang rehiyon, ang gender, ang kulturang nakagisnan. So, they are open. It is a kind of societies na kung saan open ang lahat. One of the biggest example then is yung societies na kung saan nakatira tayo. Ito yung societies na kung saan na nakasanayan natin. For example, halos lahat naman tayo, ito na yung societies na nakagisnan natin. Which is iba-iba man yung lahing ating pinagmulan, iba-iba man yung religion, iba-iba man yung language, lalo na dito sa Pilipinas. Mayroon tayong iba't ibang language, diba? We have a different language dito sa Pilipinas, which is composed of 180 language, approximately 180 language tayo. May iba-iba man yung ating rehiyon na pinagmulan, may Bisaya, may taga Mindanao, may taga Luzon, merong iba't ibang gender, may iba't ibang ages, may iba't ibang religion, pero pero meron pa rin tayong common themes, meron pa tayong relationship, may kakain pa tayong makipag-relationship, makipag-connection, o makipag-interact sa iba't ibang tao. So that is a pluralistic society. It is a societies that open for all of the differences, cultural differences. Magkakaiba-iba man tayong lahat ng mga tao, pero may malaya tayong gawin kung ano ang gusto natin. That is a pluralistic society. You are free to do what you want. Sino ka man, you are free to show yourself. That is a pluralistic society. So, what is the positive perspective of pluralistic society? So, ang pinaka-positive perspective talaga of having a pluralistic society is freedom. Malaya ka, kaya nga open society, malaya ka to do what you want, to show yourself. Malaya kang ipakita kung sino ka.
Diba? Iba man ang kulay mo sa kanila, iba man yung kultura na kagisnan mo, iba man ang lahing pinagmulan mo, hindi ka husgahan because they are aware. Ang mga tao, there is a group of people na aware at naiintindihan ng bawat isa sa pagkakaiba-iba. Iba-iba man tayo. So, we are aware kung ano ang pagkakaiba na meron tayo. So, that is a positive perspective of pluralistic society. Meron tayong freedom. Meron tayong free will to do what we want. Okay. So, there's two kinds of society na yan, diba? So, meron tayong sa society kasi, meron dyan nabubuo na culture. And now, let's discuss what is society and culture. Ano ba ang relationship ng culture sa isang society? So, what is culture muna? So, culture is a term that is not easy to define. So, maybe it can be broadly defined as a social group's, attitudes, values, or a way of thinking and behaving, and giving it a certain flavor. All person in one way or another participate in one culture or another. So, meaning when we say culture, it is a value or a norms na kung saan dito tayo naka-base on what we behave, what we think, what we act. Kasi mayroon tayong isang standards or mayroon tayong isang norms or values na pinaniniwalaan na pinagbabasihan na dapat ganito tayo mag-behave. That is a culture. Okay, ito yung mga bagay na dapat natin gawin at dapat nating sundin because ito yung pinaniniwalaan, ito yung mga beliefs at nakasanayan natin. That is a culture, a value, a standard, a norms na ating sinusunod based on what we believe. That is a culture. Okay? So, culture affects philosophy. Yes naman. So, including the philosophy of the human person. So, dahil di ba mayroon tayong kanya-kanyang katanungan and then sa mga katanungan nabibigyan tayo ng knowledge and kalinawan. So, based on the philosophy, culture, nakaka-apekto din yung culture based on our understanding and knowledge in life. So, at tulad na lang dito sa Pilipinas, diba? So, magkaiba man tayo ng, ng societies, or we have a different kinds of societies naman. We have a uniform societies and pluralistic societies. Kahit na magkaiba tayo ng societies na, tinitirhan. So, meron pa rin tayong kanya-kanyang mga cultures o pinaniniwalaan. Like, for example, yung paggamit ng po at opo, pagiging magalang, pagmamano, bayanihan, yan. Yung paghahanda sa fiesta, yung yung kapag merong bagong kapitbahay, mas magbibigay ng mga pagkain, mag-share ng mga pagkain ng mga bawat magkakapitbahay. So, yan lang maiilan sa mga Filipino values na nakasanayan natin. So, lahat naman ng state, lahat ng nations, lahat ng societies, iba man yung uri ng societies na yan, uniform man yan o pluralistic, merong kanya-kanya pa rin culture, nakasanayan at nakagawian. At based dyan sa mga culture na yan, o standard or norms na dyan tayo yan yung nagiging basihan natin or based on how we act and how we interact to each other. So, we are all products. Yes, talagang produkto tayo meron kanya-kanya nating culture. But hopefully, not prisoners of all of our culture. So, lahat naman tayo produkto ng kanya-kanyang kultura ang ating nakagisnan. But, we have to remember na kailangan hindi tayo makulong o ma-stuck sa kung anong culture na meron tayo. Dapat maging open pa rin tayo sa pagbabago at sa pagkakaiba. Like, for example, biggest example na nga pa rin yan, di ba? Ang mga kabataan, tayo mga Pilipino ngayon is open tayo sa pagbabago. But hindi pa rin natin nakakalimutan o hindi pa rin natin nakakaligtaan yung ating sariling kultura. Na kahit
open tayo or they embrace cultural differences, di pa rin natin kalimutan na gawin at bigyan ng importansya o respetuhin yung kultura ng ating nagisnan. Like for example, 'di ba? Kahit na nakikipag-interact na tayo sa iba't ibang lahi, kahit na we embrace a different genders, so hindi pa rin natin nakalimutan yung ating Filipino values and cultures. Like for example, pagmamano, pagpupo-opo, paniniwala, meron pa rin naniniwala sa pamahiin, yung pag-celebrate ng piyesta, lalo na pag Burmans, dyan na, Pasko na. Aabangan na natin ang Pasko. So, yun lang ibig sabihin nun. So, kailangan, kahit na ina-embrace natin yung pagbabago and differences. So kailangan pa rin nating bigyan ng importansya at respeto yung ating culture na nakagisnan. Kumbaga balance lang, di ba? Ina-adapt natin yung pagbabago, we have to embrace cultural differences, pero hindi natin, at the same time, hindi natin nakakalimutan kung ano ang ating kulturang nakagisnan. Patuloy pa rin natin itong ginagamit at tinatangkilik. That's it. Okay, so everybody has culture. So lahat naman tayo mayroong culture talaga. Every society or nation, lahat ng bansa, lahat ng lugar, lahat ng community ay merong culture o cultures. Okay? Minsan, especially kasi sa isang bansa kasi, hindi lang naman isang culture ang nakagisnan na. Like for example, dito sa Pilipinas, 'di ba? Meron tayong maraming cultures na nakagisnan. Pero hindi lang naman as isang culture o isang general culture lang meron tayo. Like for example, sa Visayas, meron silang kanyang culture. Sa Mindanao, ang ating mga mamamayang Muslim ay meron ding kanya-kanyang kultura. Sa Luzon, meron ding kanyang kultura. Like for best example na nga lang dyan is yung pamamanhikan sa Batangas. 'Di ba? Kung alam niyo ang pamamanhikan sa Batangas, ay umaabot siya ng 3 days to 1 week, I think. And then talaga yan yung maghahanda talaga ng bongga, then magbibigay pa yan ng yung mga ikakasal ay magbibigay pa ng mga gifts and foods sa mga ninong at ninang before the kasal. So, yun yun. Okay, so yun yun. Kahit na isa lang yung lugar na ating tinitirhan is meron pa rin tayong iba't ibang cultures na nakasanayan. So, for the general conclusion, so it is essential to recognize and understand the impact of culture or human behavior. So, bakit nga ba mahalaga or importante na makilala at maintindihan natin yung culture na nakagisna ng isang tao? So, as it can help us foster greater understanding and respect for diverse perspective and ways of life. So, meaning, pag naintindihan and we are aware tayo, naiintindihan natin yung culture ng bawat isa. So, it is a greater way para magkaroon tayo ng respeto at pagkakaintindihan sa pagkakaiba ng bawat isa. So, magiging aware tayo na hindi natin sila husgahan based kung ano yung panlabas sila. So, we have to understand bakit nga ba siya nagbe-behave that? Because siguro, yun yung nakasanayan niya, yun yung culture na meron sa we have to understand each other. Diba? Magkakaiba man tayo ng cultures. So, we can ultimately promote greater harmony and inclusively in our society through greater awareness and appreciation of cultural differences. So like what I said kanina, magkakaiba man tayo ng lahing pinagmulan. Kung gusto natin magkaroon ng pagkakaisa, ng unity, ng uniformity, we have to be aware sa pagkakaiba ng bawat isa. Iba man ang lahing pinagmulan, ang race, ang gender, ang religions, ang paniniwala, ang kultura, but we have to be aware and we have to understand each other cultural differences. We have to embrace, we have to adopt different cultural differences. Okay, different cultures. Okay,
So, yun. In order for us to have a greater nation. Okay? Kung gusto mo ng peace at payapa, we have to respect each other cultural differences. That's it. So, yun lamang. So, kung meron kayong mga katanungan about our lesson or meron hindi pa kayo or naguguluhan, hindi masyadong nauunawaan, so don't hesitate to approach me, just message me, ask lang about sa lesson para mataas ang makuhang score sa inyong examination. So, your examination will be on Saturday, November 16. Ang pointers to review is yung lesson natin, yung mga human beings, different kinds of human beings, and this lesson. So, that would be all. Thank you.